Pumasok na ang year-end bonus ko. ₱1. Tinitigan ko ang mga numero ng isang buong minuto. Walang galit. Walang hinanakit. Ni Katie na emosyon, wala. Sa loob ng 3 taon sa kumpanyang ito na tinatawag na Brilliant Technology. Para akong isang asno na may piring sa mata, na umiikot sa isang system na tinatawag na ARC. Araw at gabi, walang tigil sa pag-ikot. Ang ARC ang buhay ng lahat ng negosyo ng kumpanya. Mula sa pinaka-basic na architecture hanggang sa bawat pagbabago sa bawat module. Bawat isang letra ng code. Ako lang mag-isa ang gumawa. Para ko siyang anak na isinilang pagkatapos ng 10 buwan ng paghihirap at pagbuhos ng dugot pawis. At ang direkta kong boss na si Zhang Li. Kasama ang presidente ng kumpanya na si Zhou Haoyu. Sila ang mga nakadapa sa anak kong ito. 2 lintang sumisipsip ng dugo. Pagkatapos, binuksan ko ang OS system ng kumpanya. Itinapat ko ang cursor sa resignation button. Ang malamig na liwanag mula sa screen ay sumasalamin sa mapatla kong mukha. Pinindot ko ang submit. Sa kolum para sa dahilan ng pag-alis. Tinipay ko lang ang personal na dahilan. Matapos gawin ang lahat ng ito, pinatay ko ang computer. Inayos ko ang mga gamit ko na 3 taon ko nang ginagamit. Nang tumayo ako, walang katao-tao sa buong tech department. Anging sa pwesto ko lang may isang ilaw na nakabukas. 3:00 na naman ng madaling araw. Sa nakalipas na mahigit 1,000 araw at gabi. Araw-araw na ganito, lumabas ako ng office building na parang isang multo. Hamampas ang malamig na hangin sa mukha ko. Doon ko lang naramdaman at napanginig ako sa ginaw. Ganito na pala kalamag ang taglamig. Kinabukasan, 9:00 ng umaga. Nasa kumpanya na ako, on time. Dumiretso ako sa opisina ni Zhang Li. May hawak siyang isang tasa ng kape. At prenteng-prente na nag-scroll sa kanyang cellphone. Pagkakita sa akin, tinaasan niya ako ng kilay na halatang hindi natutuwa. Lin Zhou, naayos na ba yung emergency bug kagabi? Hindi ko sinagot ang tanong niya. Inabot ko lang ang aking resignation letter. Mr. Zhang, magre-resign na po ako. Lin Zhou, nagtatampo ka lang, no? Dahil ba yan sa year-end bonus mo? Oo, medyo mababa nga ang ₱1. Pero pag bata ka pa, kailangan mong tumingin sa mas malayong hinaharap. Nasa kritikal na yugto ngayon ng pag-unlad ang kumpanya. Kailangan nating lahat na maghigpit ng sinturon. Alam ko ang lahat ng hirap na pinagdaanan mo para sa kumpanya. Nakikita namin yan ni Mr. Zhao. Akala mo ba pababayaan ka namin? Ang mga mata ko, napako sa kumikinang na relo sa kanyang braso. Yan yung relo pagkatapos kong magpuyat halos kalahating buwan. Para makuha ang isang multi-million project para sa kumpanya. Isang maliit na regalo para sa sarili niya. Habang ang project bonus ko naman, ay ₱500 outstanding employee bonus. Gusto ko na pong magpahinga. Sige, dahil pagod ka na rin lang. Bibigyan kita ng ilang araw na leave. Magpalamig ka muna ng ulo. Bumalik ka na lang sa trabaho kapag nakapag-isip-isip ka na. Pero paalala ko lang sa'yo, Lin Zhou, huwag mong masyadong isipin na importante ka. Ang proyektong to, ang kumpanyang to, kayang-kaya nitong tumakbo kahit wala ka. Sa labas, nag-aabang ang mga graduate mula sa mga sikat na universidad na nakapila para lang makapasok dito. Gulat na gulat ang HR nang makita ako. Pero pagkatapos niyang matanggap ang tawag mula kay Zhang Li sa intercom, biglang naging formal at walang emosyon ang mukha niya. Tahimik lang akong sumunod sa lahat ng proseso. Sa huli, sa exit clearance form, pinirmahan ko ang pangalan ko. Sa turnover document, isinulat ko lang ang basic operations guide para sa Fangzhou system. Pero yung tunay na core architecture nito, ang 3-layer nested underlying logic, ang unique key algorithm na ako mismo ang gumawa, at hindi ko kailanman ini-report. Pati na rin ang mga inilagay kong backdoor at timer, para maiwasan ang anumang code leak. Wala akong binanggit kahit isang salita tungkol doon. Pinaghirapan ko to ng mag-isa. Hindi sila karapat-dapat, matapos kong ayusin ang lahat ng papeles. Yakap-yakap ko ang kahon na naglalaman ng iilan kong personal na gamit. Lumabas ako ng gusaling ito. Tumingala ako at sandaling tinitigan. Ang gusaling gawa sa salamin na abot langit. Sa paningin ko, isa itong libingang malapit ng gumuho. Pumunta ako sa pinakamalaking real estate agency sa syudad. At sinabi ko sa ahenteng hindi makapaniwala. Isa lang ang kondisyon sa pagbebenta ng bahay, kailangang bayaran ng buo. Kahit kailan, basta mabilis. Maganda po ang lokasyon ng bahay ninyo. Hindi nyo na po kailangang ibaba ng sobra ang presyo. Kung maghihintay pa po tayo, siguradong may mas magandang. Kailangan ko na ng pera. Kailangan ko ng perang. Magagamit ko para makaalis sa bansang ito sa lalong madaling panahon. Pagkalipas ng 3 araw, naibenta ang bahay. Isang malaking halaga, higit pa sa lahat ng sahod at ipon ko. Ang pumasok sa account ko. Nag-book ako ng one-way ticket papuntang New Zealand.
Makalipas ang isang linggo, sa VIP lounge ng airport. Min-message ko ang kaysa isa kong pinagkakatiwalaang katrabaho at kaibigan, si Wang Yang. Nag-message ako sa kanya. Pinakiusapan ko siyang pakainin muna ang pusa ko sa loob ng ilang araw. Sa reply ni Wang Yang, agad kong pinatay ang cellphone ko. Umugang ang malakas na makina ng eroplano. Nagsimula na itong humandar sa runway. Liit ng paliit ang tanawin ng syudad sa labas ng bintana, hanggang sa naging mga malalabong tuldok na lang ng ilaw. Palem, kabataan ko. Palem sa kulungang pinaglaanan ko ng 3 taon ng paghihirap. Simula ngayon, patay na si Linjo. Ang nabubuhay ngayon ay isang bago at ibang ako. Lumapag ang eroplano sa Queenstown, New Zealand. Paglabas ko ng airport, ang kakaibang hangin ng tag-araw sa Southern Hemisphere, na may halong amoy ng damo at tubig lawa, ang sumalubong sa akin. Huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko, ang maruming hangin na naipon sa baga ko sa loob ng 3 taon, ay tuluyan ng nalinis sa sandaling ito. Dito sa tabi ng Lake Wakatipo, umupa ako ng isang maliit na cabin na may hardin. Pagbukas ng bintana, bubungad sa iyo ang napakalinaw na tubig ng lawa at ang hanay ng mga bundok na nababalutan ng nyebe. Sinimulan kong mamuhay sa paraang hindi ko kailanman inakala. Nag-aalaga ng mga bulaklak, nangingisda, umatakbo sa umaga sa daanan sa tabi ng lawa. Pakiramdam ko, nabuhay akong muli. Lumipas ang mga araw. Noong ika-5 araw, sa bago kong mobile number sa ibang bansa, nakatanggap ako ng voice message mula kay Wang Yang sa WeChat. Tila maingat at nag-aalala ang tono ng kanyang boses. Yung iniwan mong server maintenance document. Bakit isang pahina lang? Kahapon, may isang port sa CRM system na biglang hindi makakonekta. Sinabi ko sa kanya na sundin lang ang nasa dokumento. Natahimik si Wang Yang. Naiisip ko na, ang itsura niyang napapakamot na lang ng ulo habang nakatitig sa cellphone niya. Ang sarap sa pakiramdam na manood lang. Nagsisimula pa lang ang gulo sa kumpanya. Ang mga maliliit na bug na dati kong pinipigilan lang, ay isa-isang nagsulputan na parang kabute pagkatapos ng ulan. Dahil wala na ako, ang kaisa-isang system patch nila. Ang tech department, kasama ang grupo ng mga programmer na pinaikot-ikot lang ni Zhang Li, ay nagkandagulo-gulo na. Sa lingguhang meeting ng department, galit na galit si Zhang Li. Isang Linjo lang ang umalis. Ganito na kayo karami, mga wala pa rin kayong silbi. Pati isang maliit na bug hindi nyo maayos. Ano pang silbi nyo? Sinubukan niyang i-package ang code ko at ibigay sa isang outsourcing company para sila na ang umayos. Pero matapos itong pag-aralan ng outsourcing team sa loob ng 2 araw, ibinalik din nila ito kaagad. Ang dahilan daw, ang dokumentasyon ay hindi sapat para malaman nila kung saan magsisimula, at ang padalos-dalos na pag-aayos ay magiging sanhi lang ng pagbagsak ng buong system. Sa pagkakataong ito, nagsimula ng matarante si Zhang Li. Dahil dumating na ang totoong problema. Ang pinakamalaking kliyente ng kumpanya, ang core data interface para sa isang kumpanyang nasa stock market, biglang nagka-error. Dahil dito, natigil ang operasyon ng kliyente ng kalahating araw. Nagdulot ito ng malaking pagkalugi sa kanila. Galit na galit ang CTO ng kliyente. Diretsyong tumawag sa presidente na si Zhao Haoyu. Nagbantang magsasampa ng breach of contract at hihingi ng danyos. At ititigil na raw ang lahat ng kooperasyon sa hinaharap. Ang kontratang ito ang pinakamalaking pagkukunan ng kita ng kumpanya ngayong taon. Lubos na natarante si Zhang Li. Nanginginig siyang kumatok sa pinto ng opisina ng presidente. Ito ang unang beses niyang tumawag sa akin mula noong umalis ako. Habang tinitingnan ko ang pangalang Zhang Li na lumitaw sa screen, agad kong ibinaba ang tawag. Tapos, blinak ko siya. Pagkalipas ng 1 segundo, isang unknown number ang tumawag. Ibinaba ko ulit at blinak. Paulit-ulit itong nangyari ng higit sa 10 beses. Sa wakas, tumahimik na rin ang cellphone. President Zhao, sigurado akong kagagawan ito ni Linjo. Sinadya niyang mag-iwan ng patibong sa system bago siya umalis. Sobrang sama ng ugali ng taong yun. Sinadya niya to para makaganti. Bro Joe, may malaking nangyari. Si Zhang naganid. Umiiyak na lumabas ng opisina matapos sigawan ni President Zhao. Narinig kong nagwala raw sa galit si President Zhao sa opisina niya. Sabi niya, maghahanap daw siya ulit sa market ng isang architect na may sahod na 3 beses na mas malaki kaysa sayo. 3 beses na sahod. Ganoon pa rin kayabang si Zhao Haoyu. Ganoon pa rin kataas ang tingin sa sarili. Akala niya lahat ng problema sa mundong ito kayang ayusin ng pera. Akala niya lahat ng tao ay may presyo na pwedeng palitan anumang oras. Nagkakamali siya. May mga bagay na hindi nabibili ng pera. Halimbawa, isang bagay na pinagbuhusan ko ng dugot pawis sa loob ng 3 taon. At isang arko na sa akin lang. Tumingin ako sa tahimik na lawa sa labas ng bintana, at bahagyang natawa. Parating na ang bagyo.
At ako, mula sa malayo, ay manunood sa isang bonggang fireworks display na para lang sa akin. Sa ika-8 araw, dumating na ang paghuhukom. Umaga sa New Zealand. Kaka-umaga pa lang, nagsuot ako ng running shoes. At nagjogging sa tabi ng lawa. Nilanghap ko ang malamig at preskong hangin. May kasama itong tamis. Nasa kalagitnaan ako ng pagtakbo. Ang biglang sunod-sunod na nag-vibrate ang cellphone ko sa bulsa. Hindi lang isang tawag, kundi sunod-sunod. Huminto ako sa pagtakbo. Kinuha ko ang cellphone ko. Puro mga hindi kilalang numero galing sa bansa ang nasa screen. Parang alon na walang tigil sa pagpasok. Pagkababa ng isa, may kasunod agad. Nagsimula na ring bumaha ang mga friend request sa WeChat ko. Daan-daan na iba't iba ang profile picture. Pero pare-pareho lang ang verification message nila. Lin Joe, parang awa mo na, sagutin mo na ang tawag. Engineer Lin, saklolo, babagsak na ang kumpanya. Master Lin, ako po ang assistant ni Boss Zhao. Halos mabaliw na siya sa kahahanap sayo. Walang emosyon kung ini-scroll ang screen. Hanggang sa nakita ko ang message ni Wang Yang. Isang nanginginig at halos naiiyak na voice message. Kuya Joe, may malaking problema. Nakalock ang ARC. Kaninang alas 8 ng umaga, bigla na lang. Nag-block ang lahat ng computer screen, tapos may lumabas na window. Iisa lang ang nakasulat, hinihintay ang private key verification ng architect. Lahat ng backend data, lahat ng client information, lahat ng business systems. Hindi na ma-access lahat, lumpo na ang buong kumpanya. Unti-unting lumapad ang ngiti sa aking mga labi. Hanggang sa ito'y naging isang malawak na ngiti. Na-trigger ang highest security protocol na personal kong nilagay para sa ARC. Ginawa ko yun para maiwasang manako ang mga core data ng system. O sadyang baguhin para sa masamang hangarin. Bawat quarter. Kailangan ako mismo ang gumamit ng isang eksklusibong bio-iris scan. Kasama ang isang dynamic private key na binubuo ng 128 karakter. Para magsagawa ng double verification. Bago ma-activate ang system para sa susunod na cycle. Ang security level na ito ay dinisenyo ko base sa isang military-grade security system. Wala akong pinagsabihan nito kahit kailan. Ibinalik ko ang cellphone sa aking bulsa at nagpatuloy sa pagjogging. Pero malinaw na malinaw sa isip ko ang nangyayari sa loob ng headquarters ng Huiwang Tech. Siguradong napakaganda ng eksena doon ngayon. Daan-daang empleyado ang nakatitig sa mga itim nilang computer screen. Walang magawa. Binabahan ng tawag mula sa mga galit na customer ang customer service department. Bawat tawag ay parang isang bomba. Hindi ma-access ng mga taga-sales ang data ng mga kontrata. Minumura ng mga partner nila hanggang sa hindi na sila makaharap. Hindi makapag-settle ng bayarin ang finance department. Natigil ang daloy ng pera sa buong kumpanya. At sa opisina ng presidente. Sigurado ngayon lang naging ganoon kadilim ang mukha ni Zhao Haoyu. Para siyang isang liyong nagwawala sa galit. Sumisigaw sa nanginginig sa takot na si Zhang Li. Ito ba yung sinasabi mong walang problema? Ito ba yung sinasabi mong gagana pa rin kahit sino ang umalis? Hindi ko po alam, President Zhao, hindi ko po talaga alam. Wala po siyang sinabi na may ganito pa pala. Ang tusong yun. Pagkatapos, gagamitin ni Zhao Haoyu ang cellphone ni Zhang Li. O kaya naman, ang sarili niyang cellphone. Para tawagan ako ng personal. Habang tinitingnan ko ang screen ng cellphone ko. At sa wakas ay lumitaw ang pangalan ni Zhao Haoyu. Kalmado kong pinindot ang silent button. Hayaan mo siyang tumawag. Hayaan mo siyang maranasan kung ano ang pakiramdam ng desperadong walang malapitan. Nagpapalit-palit siya ng numerong pantawag. Mula sa cellphone ng assistant niya hanggang sa landline ng front desk. Sunod-sunod din ang dating ng mga text na parang ulan. Ang laman ng text, mula sa pagiging arogante sa simula. Lin Joe, tumawag ka agad. Hanggang sa naging utos na nagmamadali. Lin Joe, bumalik ka. Mag-usap tayo. Huwag kang magpakaisip bata. Hanggang sa mga bantang puno ng pinipigilang galit. Pangingikil tong ginagawa mo. Binabalaan kita. Kakausapin ka agad ng mga abogado ng kumpanya. Krimen yang ginagawa mo. Relax lang akong tumakbo pabalik sa maliit kong cabin. Nagprito ako ng 2 itlog na sunny side up, yung kulay ginto. Sinamahan pa ng medyo tostadong tinapay at isang basong gatas. Dala-dala ang aking tray, lumabas ako sa garden. Nakaharap sa napakaasol na lawa at sa mga bundok na nababalutan ng nyebe sa malayo. Kumuha ako ng litrato. Pagkatapos, binuksan ko ang social media app ko na halos sumabog na sa dami ng mensahe. Nagpost ako sa timeline. Ang picture, masarap na pagkain at magandang tanawin. Ang caption, New Life. Blinak ko ang mga magulang at kamag-anak ko. Ang setting, para lang makita ng lahat ng empleyado ng Huiwang Technology. Pagkatapos kong i-post, binaba ko ang cellphone ko. Hiniwa ko yung itlog na malasado.
Dahan-daang umagos ang gininto ang pula nito. Katulad lang ng isang mayabang na kapitalista, na pinapawisan ng malamig sa mga sandaling ito. Nagsimula na ang laro, at sa pagkakataong ito, ako ang gagawa ng mga patakaran. Nang may post ko yun, para akong nagbuhos ng isang tabong malamig na tubig sa kumukulong mantika. Sumabog agad. Hindi tumigil sa pag-vibrate ang cellphone ko. Lalong tumindi ang walang tigil na pagtawag ni Zhou Haoyu. Pero mabilis niyang nalaman, na lahat ng numero niya ay nablock ko na. Nagsimula siyang mag-isip ng ibang paraan. Ang unang tawag, napunta sa bahay ng mga magulang ko. Narinig ko ang boses ni Mama sa telepono, puno ng pag-aalala. Jojo, anak. Ano bang nangyayari sa'yo? Tumawag dito sa bahay ang boss mo. Sabi niya, nakagawa ka raw ng malaking gulo. Pinapabalik ka niya kaagad para ayusin to. May nangyari ba sa'yo? Ma, ayos lang ako. Nag-resign na ako. Nag-aaral sa ibang bansa. Mahina ang signal ng phone. Dati ko siyang boss. Nagkaroon kami ng alitan. Ako na ang bahala rito. Huwag kayong mag-alala. Huwag nyo na ring sagutin ang tawag niya. Ibinaba ko ang telepono. Nanlamig ang tingin ko. Zhou Haoyu, ang lakas ng loob mong galawin ang pamilya ko. May araw ka rin sa akin.